Matagal nang matalik na kaibigan ng Russia ang Belarus. Sobrang lapit ng dalawang bansa na. Ang Belarus ang tinawagan ni Vladimir Putin para magsilbing panimulang lugar ng kanyang espesyal na operasyong militar sa Ukraine. Malaking dahilan dito ang Belarus, nakatabi ng bansang target ni Putin. Kaya't palaging delikado ang Belarus, pero may kakaiba na ngayon. Ang dating mapanganib na bansa ay nagiging mas nakamamatay, kaya dapat may gawin ang NATO. Bakit may mga misail ng Russia na dumarating sa mga hangganan ng NATO? May isang madilim na bagay na namumuo sa bansang gustong sundan ang yapak ng Russia. Ayon yan sa Euromaidan Press na nagulat noong Agosto 20 na ang Russia ay kasalukuyang nagpapadala ng kanilang nakakatakot na hypersonic Oreshnik missiles sa Belarus. Bukod pa sa mga missile na iyon, makakatanggap din ang bansa ng mga advanced na reconnaissance at air defense systems. At hindi lang yan. Ayon sa ulat, nagbabala si Pangulong Alexander Lukashenko ng Belarus na dapat maghanda ang kanyang mga mamamayan para sa isang hindi maiiwasang digmaan. May bagong brigada na at ininlalatag ang pundasyon. Ngayon na lumalabas si Lukashenko sa telebisyon para sabihing may paparating na labanan, mas malinaw na naghahanda na ang Belarus para sa digmaan. Sa totoo lang, matagal na itong inaasahan. Hindi nag-atubili ang Russia na ipahayag ang planong maglagay ng mga misil sa Belarus sa harap ng Oreshnik. Ginagamit nila ito bilang banta sa Ukraine at NATO. Noong Hunyo, iniulat ng Reuters na pinalalaki ng Russia ang produksyon ng bago nilang hypersonic na misil. Kinumpirma ito ni Putin na nagsabing nagsimula na ang serye ng produksyon ng pinakabagong Oreshnik medium-range missile system at napatunayan na ng Oreshnik ang husay nito sa aktwal na labanan. Habang kinakausap ang nagtapos na klase ng mga kadeting militar, iniulat ng parehong outlet na sinabi ni Putin noong 2024 na maaaring gawing tahanan ng maraming bagong misail ang Belarus. Totoo sa kanyang sinabi. Noong Agosto 1 ay kinumpirma ng Cable News Network na opisyal nang pumasok sa serbisyo ang Oreshnik at ang mga misail ay dadalhin sa Belarus. Ayon sa leader ng Russia, tuloy ang paghahanda at posibleng matapos ito sa 2025. Inihahanda nito ang pag-deploy ng mga nakakamatay na misail sa pinakamalapit na kaalyado ng Russia sa kanlurang Europa. At ngayon, kung paniniwalaan ang Euromaidan Press, dumarating na ang mga misail na iyon. O kung hindi man, naghahanda na ang Belarus para sa pagdating ng mga ito. Ang pagdating ng mga Oreshnik na misail sa Belarus ay isa ng mabigat na banta sa NATO. Gayunpaman, ang ginagawa ng Belarus, kapwa sa paghahanda para sa mga misail na iyon at sa paghahanda ng sarili nito para sa labanan. Ang mas mahalaga, yan ang pinakamadilim na bahagi ng kwento. Halimbawa, tingnan ang paglikha ng bagong brigada na tila para sa Oreshnik. Noong Agosto 6, iniulat ng The New Voice of Ukraine na ang Belarus ay nasa proseso ng paglikha ng isang bagong Air Assault Brigade na magsisilbing bahagi ng Special Operations Forces ng bansa. Ang brigadang iyon ay itatalaga halos sa mismong hangganan ng Ukraine at nagkataon na ito ay isang surface-to-air missile or surface-to-air missile regiment. Hindi haka-haka ang paglikha ng bagong brigadang ito. Kinumpirma na ito ni komandante ng Special Forces ng Belarus na si Vadim Denisenko na nagsabing napagpasyahan ng palakasin ang timog na sektor. Sa ngayon, ito ang pinaka hindi mapakaling direksyon na nagpapanatili sa aming lahat na alerto. Kaya, nagpasya silang bumuo ng hiwalay na Air Assault Brigade doon. Ayon sa kanya, 70% handa na ang brigada at magiging handa ito sa dulo ng 2025. May hypersonic missile at brigada na espesyal para gamitin ang mga iyon na paparating sa Belarus. Pero sigurado namang may legal na pananggalang na hindi basta-basta masasali ni Lukashenko ang bansa sa digmaan kapag gusto lang ni Putin, di ba? Dati meron, ngayon wala na. Kasabay ng anunsyo ni Denisenko sa bagong surface-to-air missile brigade ng Belarus, may mga nangyayari ring lihim sa mga mambabatas ng Belarus. Noong Agosto, natanggap ng mababang kapulungan ng Parlamento ng Belarus ang panukalang amyenda sa batas mula sa Ministry of Defense na pinamagatang sa mga pagbabago sa mga batas ukol sa seguridad militar at depensa. Maari ring tawagin ang panukalang iyon na pagbabago ng batas ng Belarus para makipaglaban tayo kapag inutusan ni Putin dahil bawat iminungkahing amyenda ay tila ginawa
upang gawing mas madali para sa Belarus na pumasok sa digmaan. Kabilang sa mga amyenda ay isang bagong legal na balangkas na nagbibigay kapangyarihan sa Ministry ng Tanggulan na mag-anunsyo ng mobilisasyon anumang oras. Ayon sa Lansing Institute, ang batas na ito ay magreresulta na anumang aggression sa Union State ay magpapasali sa Belarus sa digmaan. Bigyang pansin na ang ginamit na termino dito ay Union State at hindi Belarus. Ang Union State ay tumutukoy sa Belarus at Russia bilang magkatuwang na puwersa. Sa madaling salita, iisa na lang talaga ang bansa kahit may sariling pamahalaan pa ang Belarus na unti-unti nang sumusunod. Ang sinasabi ng amyendang ito ay na anumang pag-atake laban sa Belarus o Russia ay nangangahulugan na maaaring magmobilisa ang Belarus at kahit magdeklara ng batas militar sa mga mamamayan nito. Ngayon, isipin mo kung aling bansa ang paulit-ulit na nagsasagawa ng malalalim na pag-atake laban sa Russia sa kasalukuyan? Bahagi ng estratehiya ng Ukraine sa 2025 ang pahinain ng Russia gamit ang drone attack sa loob ng teritoryo nito. Dahil sa bagong mga amyenda sa batas ng Belarus, pwedeng gamitin ang alinmang pag-atake bilang dahilan para pumasok ang Belarus sa digmaan sa Ukraine kahit sa Belarus o Russia mangyari. Nakakatakot yon. At ang amyendang ito ay naaangkop sa NATO tulad ng sa Ukraine. Dagdag pa, nababago ang terminong Union State kaya pwedeng isama ang sinumang bansang gustong makipag-alyansa sa Belarus o Russia. Inihahanda ng Belarus ang sarili nito para sumali sa isang digmaan kahit na walang direktang ginawang agresyon laban dito. Ang parehong mga panukalang amyenda ay nagmumungkahi rin ng pagbabago sa opisyal na tindig militar ng Belarus. Dati, sinasabi ng bansa na nasa estado ito ng depensibong neutralidad. Palaging kasinungalingan yon dahil sa papel ng Belarus sa pagtulong sa pananakop ni Putin sa Ukraine. Tama rin dahil hindi kasali ang tropang Belarusian sa mismong pananakop. Ngayon, nakatuon na ang posisyon sa paggamit ng estratehikong integrasyon sa doktrinang militar ng Rusya, ayon sa ulat ng Lansing Institute. Basta anong gawin ng Rusya sa militar, susunod ang Belarus. Ang magandang balita, nasa parlamento ng Belarus pa ang mga amyenda at hindi pa ito batas. Oras na lang hinihintay bago ito maipasa. Hindi naman talaga kilala ang Belarus bilang isa sa mga pinakademokratikong bansa, gaya ng nabanggit ng British Broadcasting Corporation sa kanilang profile tungkol sa bansa, na huling in-update noong Enero. Si Lukashenko ay isang diktador. Si Alexander Lukashenko, kilala bilang huling diktador ng Europa, ay paulit-ulit na nahalal bilang pinuno sa mga halalan na tinawag ng oposisyon at mga dayuhang tagamasid na hindi patas at hindi demokratiko. Ipinapakita nitong si Lukashenko ay presidente ng Belarus mula 1994 at nanalo na naman sa ikapitong sunod-sunod na pagkapangulo nitong Enero. Sa Belarus, dahil sa pagbabawal ni Lukashenko sa pagtutol, kulungan, pagpapatapon o kamatayan ang sinapit ng mga kalaban niya. Kung alam na natin lahat ito, sa tingin mo ba tatanggihan ng parlamento ng Belarus ang mga legal na pagbabagong mula sa Ministry of Defense ni Lukashenko? Siyempre hindi. Ang mga pagbabagong ito ay parang mga batas na ngayon at magiging opisyal na rin ang lahat ng ito sa lalong madaling panahon. Ilan pang palatandaan ng paghahanda ng Belarus sa labanan ay ang Zapad 2025 na ehersisyong militar na gaganapin sa Setyembre kasama ang Russia. Ayon sa Euromaidan Press, ginamit ang mga naunang Zapad na ehersisyo para pagtakpan ang paghahanda ng totoong operasyon. Noong 2021 nagbukas ito ng daan para sa malawakang pananakop ng Russia sa Ukraine. Pagkalipas ng isang buwan, iniulat na muling inilipat ang mga tropa sa mga lugar ng pagsasanay na posibleng paghahanda rin. Hindi ibig sabihin na ang Zapad 2025 ay siguradong paghahanda, pero naging ganoon na dati. Malaki ang posibilidad na maulit ito, kaya dapat maging mapagmatsyag ang NATO sa mga sinasabing pagsasanay. Ginawa nila ito. Ayon sa ulat ng Kiev Independent, noong Agosto 5, nagpadala ang Alemanya ng 5 Eurofighter Typhoon jets sa isang airbase sa Warsaw, Poland bilang panangga sa pagsasanay ng Zapad 2025. Ayon sa ulat, tinatayang 13,000 sundalo ang sasali sa pinakabagong pagsasanay. Determinado ang NATO na ipakitang handa sila sa lahat, maliban sa mga bagyo
Nagpadala ang Alemanya ng 150 sundalo sa Poland para palakasin ang puwersa sa hangganan. Sakaling ang Zapad 2025 ay maging mas seryoso pa kaysa isang ehersisyong militar. Kanina sa video, nabanggit na may madilim na bagay na namumuo sa Belarus. Ang mas malapit na pagtingin sa Oreshnik missile na paparating sa bansa ay nagpapakita kung gaano kadilim ang sitwasyon. Ilan lang sa mga detalye ang alam tungkol sa bagong hypersonic missile ng Rusya. At karamihan sa impormasyong yan ay paunti-unting ibinibigay sa kanluran. Habang natutuwa ang Rusya sa pagpapataas ng pananakot na kaakibat ng salitang hypersonic. Ayon sa Rusya, kayang umabot ng Mach 10 ang Oreshnik, 10 beses sa bilis ng tunog. Pagbalik nito sa mundo matapos ilunsad mula sa mababang orbit. Katumbas ito ng 7,600 at 10 milya kada oras. Sobrang bilis na halos walang depensa sa himpapawid ang kayang pumigil sa misil. Karamihan ng nalalaman ay haka-haka lang o galing sa kaunting impormasyong ibinigay ng Rusya tungkol sa kanilang bagong misil. Iniulat ng British Broadcasting Corporation na ayon kay Ilya Kramnik, isang eksperto sa militar ng Rusya, sa pahayagang Izvestaya na pro-Kremlin, may ilang posibleng espesipikasyon ang Oreshnik. Malamang kaugnay ito ng bagong henerasyon ng intermediate range missiles ng Rusya. May saklaw na 1,500 at 50 hanggang 1,800 at 60 milya, posibleng umabot sa 3,000 at 100 milya. Hindi raw intercontinental, kaya hindi kayang maglakbay ng Oreshnik ng kasing layo ng Iskander. Gayunpaman, mas mabilis ito at sapat ang saklaw para maging banta ang hypersonic missile sa Ukraine at ilang kaalyado ng NATO sa Europa. Binanggit din ng Associated Press na pinaniniwala ang kayang magdala ng 6 na warhead ang missile at bawat isa ay naglalaman ng mga submunisyon. Dahil dito, napakahirap itong saluhin o harangin. Kahit alisin pa ang bilis sa usapan, dagdag pa ni Kramnik, malinaw na ito ay may hiwalay na warhead na may kanya-kanyang guidance unit. Napaka-advanced ng missile na ito. Masyadong advanced para magawa ng Belarus. Lalo lang pinapalakas ang ideya na puppet state na ng Russia si Belarus. Ilang komentador tulad ni military analyst Vladislav Shurigin ay naniniwalang pwedeng gamitin ang missile bilang bunker buster kahit walang nuclear warhead. Ayon sa ulat ng British Broadcasting Corporation, tungkol naman sa kakayahang nuclear, mukhang malamang na kayang magdala ng nuclear warheads ang Oreshnik at napatunayan na nitong sapat ang katumpakan para magamit sa isang posibleng nuclear strike sa hinaharap. Sandali lang, napatunayan na. Oo, ang sandatang ito na parang hinugot mula sa science fiction ay nagamit na kahit isang beses noon. Noong Nobyembre 2022 inihayag ng Russia ang unang paggamit ng Oreshnik sa isang mapaminsalang pag-atake laban sa rehiyos ng Dnipro ng Ukraine isang araw bago iyon. Sinamahan ang anunsyong iyon ng ilang segundong malabong itim at puting video na tila nagpapakita ng mga misil na tumatama sa kanilang mga target. Makikita sa video ang mga nagliliyab na misil habang lumilipad sa langit bago tumama sa lupa. Ipinapahiwatig nito na baka hindi pinabilis ng Rusya ang Oreshnik kahit iniiwan nitong manghula ang mundo sa ibang kakayahan ng misil. Ang nangyari sa Dnipro ay hindi pagsubok, kundi babala mula kay Putin sa Ukraine at kolektibong kanluran. Sumisigaw mula sa mga bubungan na gumagana at handa nang gamitin ang bagong misil ng Rusya. Tahimik na sa harapan ng Oreshnik mula noong pag-atake sa Dnipro. Ayon sa Rusya, nagsisimula na itong lumipat sa malawakang produksyon. Gayunpaman, papunta pa rin ang mga misil na ito sa Belarus. Kasama ang iba pang isyung lumilitaw sa bansang halos kontrolado ni Putin ngayon. May ilang dahilan kung bakit dapat mag-alala ang NATO sa madilim na kaganapang ito. Unang dahilan, simple lang. Ang mga hypersonic missile ay isang problema. Isang napakalaking problema. Wala ni ang NATO o Ukraine na anumang uri ng air defense system na kayang kontrahin ang bagong hypersonic missile ng Russia. Ipinahayag ng Royal Air Force ng United Kingdom ang bagay na iyan sa isang defense research paper na isinulat ni Wing Commander Matthew Smith. Sinabi ni Smith na hindi magbabago ng balanse ng lakas militar ng Russia at NATO ang hypersonic missiles. Ngunit banta pa rin itong dapat tugunan. Sa kasalukuyan, wala pang kakayahan ang NATO na harangin ang hypersonic missiles.
Bagaman posibleng magsilbing pundasyon ang United States Terminal High Altitude Area Defense FAAD para makabuo ng ganitong kakayahan. Ayon kay Smith, ang SOFAD ang pinakamabuting magagawa ng kanluran sa depensa, ngunit hindi ito sapat. Noong Mayo 2023, nagpatotoo si General ng Air Force Glenn D. Van Hert sa Senate Armed Services Subcommittee on Strategic Forces at binigyang diin ang mga problemang dulot ng hypersonic missiles. Mahirap matukoy at labanan ang hypersonic na sandata dahil sa bilis, kakayahang umiwas, mababang lipad, at di inaasahang direksyon. Ayon kay Van Herk sa komite, ang pangunahing panganib sa Estados Unidos ay ang hindi natin pagbabago sa bilis na kailangan ng nagbabagong estratehikong kapaligiran. Sa madaling salita, hindi pa alam ng NATO paano kontrahin ang Oreshnik na misil. Dahil dito, malaking banta na ngayon ang Belarus dahil sa pagkakalagay ng mga misila sa kanilang teritoryo. Kaya ng Oreshnik lumipad mula Belarus at tamaan ang anumang target sa Ukraine. Kaya rin nitong abutin ang mga Baltic states ng Estonia, Latvia at Lithuania. Naniniwala ang maraming komentarista na ito ang susunod na tututukan ni Putin kapag nanalo siya sa digmaan sa Ukraine. Halos lahat ng bansa sa Europa ay nanganganib ngayon. Ayon sa Distance from Dalawa, ang distansya sa pagitan ng Pransya at Belarus ay 1,200 at 50 milya kung tuwid ang linya. Saklaw ito ng mungkahi ni Ilya Kramnik. Ibig sabihin, naging banta na ng nukleyar ang Belarus sa European NATO. Ngayon, bukod sa kakayahan ng missile, hindi rin dapat balewalain na mas matibay na ang alyansa ng Russia at Belarus. Ang pagbabago sa legal na balangkas ng Belarus na pumapayag sa pamunuan nitong magmobilisa kapag inatake ang Russia ay patunay niyan. Noong Setyembre 2023 pa lang, sinabi na ng Council on Foreign Relations na ang relasyon ng Belarus at Russia ay nagbubuo ng isang aksis ng autokrasya sa silangang Europa. Tinukoy ng konseho ang papel ng Belarus bilang base ng pagsalakay sa Ukraine, pati na rin ang layunin ni Putin na pag-isahin ang Russia at Belarus. Patunay ng aksis na ito, ang mga pagbabagong tinalakay sa legal na balangkas ay lalo pang nagpapalapit sa dalawang bansa. Iyan ang gusto ni Putin dahil alam niyang laganap ang spekulasyon ng pag-atake ng Russia sa NATO. At karamihan ng haka-haka ay nakatuon sa Belarus. Bilang pinagmulan, sinabi mismo ni Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine noong Pebrero sa Munich Security Conference. Naghahanda ang Russia ng 15 dibisyon. Ayon kay Zelensky sa kumperensya, may 100,000 hanggang 100 at 50,000 sundalong sinasanay para palalain ang sitwasyon sa Belarus, sabi ng Euronews. Hindi ako sigurado kung Ukraine ang aatakehin nila, pero tiyak na aatake sila. Maaaring Ukraine, Poland, o bansang Baltic. Noong Hunyo, sinabi ng leader ng oposisyon ng Belarus na si Sviatlana Tsikhanouskaya sa Euronews na maaaring payagan ni Lukashenko ang Russia gamitin ang Belarus laban sa mga bansang Baltic. Hindi papayag ang mga tao sa Belarus. Maaaring mapilitan sila, pero hindi ibig sabihin lalaban sila. Umaasa ako na mas pipiliin ng mga tao na tumakas o lumipat ng panig, pero hindi makipaglaban sa mga Lithuanian o Polish. Alam natin kung gaano kalaki ang suporta ng mga bansang ito, kaya siguradong mapipilitan sila. Sinisiguro ito ng mga pagbabago sa legal na balangkas. Kung tama si Tsikhanouskaya na tumatanggi ang kanyang mga kababayan lumaban kahit may puwersa, ito ay makikita pa. Madaling sabihin ng iba na hindi sila lalaban para sa hindi nila pinaniniwalaan. Pero kapag may naghihintay na parusa sa mga tatanggi, maaring umabot pa sa kamatayan. Mas mahirap nang tumanggi. Kahit ang mga ayaw lumaban, nagagamit pa rin ni Putin bilang pambala. Patuloy pa rin ang banta ng Oreshnik missile bilang suporta sa hukbong iyon kung sakaling labanan ang NATO. Ngunit marahil ito ang pinaka-nakababahala. Dapat mag-alala ang NATO sa mga nangyayari sa Belarus dahil ang pagdadala ng Oreshnik missile doon ay nagbubukas ng bagong oportunidad para sa pagsalakay. Ayon sa Euromaidan Press, binigyang diin na ang mga pagbabago sa batas militar ng Belarus ay maaaring magdulot ng masamang balita para sa Ukraine at NATO. Dalawang posibleng mangyari kung maipasa ang mga batas na iyon, ayon sa ulat. Magbubukas ito ng dalawang ruta para sa posibleng pananakop ng Belarus sa Ukraine. Ang pagsalakay mula Hilagang Front ay magtutulak sa Belarus,
na subukang pasukin ang kanlurang Ukraine. Layunin nito na putulin ang koneksyon ng Ukraine sa Poland at ibang NATO na bansa. Ibig sabihin nito, wala ng mga sandata mula sa kanluran ang makakadaan sa mga rutang iyon, kaya't magiging mas mahina ang Ukraine. Maaari ring magkaroon ng panibagong opensiba sa highway papuntang Chernihiv na nabigong makuha ni Putin noong unang taon ng pananakop. Pwedeng tumulong ang Belarus na magdudulot ng pagputol ng mahalagang supply. Ang pangalawang senaryo, at dito malamang na gagamitin ang mga Oresnik missile, ay kung pipiliin ng Russia na salakayin ang Suwalki Gap, ang makitid na koridor ng lupa sa pagitan ng Belarus at Russian exclave Kaliningrad, ay problema dahil sa lokasyon nito malapit sa Poland at Baltic states. Kung makukuha ng Russia ang Suwalki Gap sa pamamagitan ng Belarus, magkakakonekta ang Kaliningrad sa mainland ng Russia. Nalilikha ng isang logistical pipeline na susuporta sa pagsalakay sa alinman sa mga Baltic states. Mahahati ang silangang bahagi ng NATO at maaaring sapat na ito para makakuha ng teritoryo ang pinagsamang puwersa ng Russia at Belarus bago kumilos ang NATO. Hindi papayagan ng NATO na mangyari ang sitwasyong iyon. Kaya naman napakahalaga na gumawa ng aksyon ang kolektibong depensang grupo tungkol sa problema sa hypersonic missile at sa lahat ng iba pang nangyayari sa Belarus. Kung anuman ang magiging aksyon nila, ay kailangan pang abangan. Hindi pwedeng pabayaan ng NATO ang lumalalang kaguluhan sa Belarus ngayon dahil nakasalalay dito ang kinabukasan ng Ukraine, Baltic states at posibleng ng NATO mismo. Tiyak na hindi binabalewala ng Polonya ang sitwasyon sa pagitan ng Belarus at Rusya ngayon. Lumalala ang tensyon at may di magandang nangyayari sa hangganan ng Rusya at Polonya ngayon. Para malaman kung ano iyon, panoorin ninyo ang aming video. At kung nagustuhan ninyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa The Military Show para sa mas marami pang balita tungkol sa mga pinakabagong kaganapan sa Belarus.